Sa Quezon City, may puno ring nabuwal dahil sa bagyong Aghon at inilikas na rin ang mga residente sa mga lugar na delikado sa baha. Nakatutukla si Darlene Kai. Darlene? Umuulan pa rin dito sa Quezon City. Mahina pero tuloy-tuloy yung ulan na naranasan buong araw at buong magdamag. Kaya tuloy yung ilang residente sa bahaing lugar ay lumikas na. Tuwing tumataas ang tubig, tumataas din ang BP ng 72 taong gulang na nanay ni Karen. Na-stroke pa naman siya kailan lang. Kaya nang mag-uulan kagabi, agad silang pumunta sa evacuation center ng Barangay Project 6, Quezon City. Nakakatakot na talaga pag tumaas yung tubig, lalo na po yung nanay ko. Naano niya kasi kung paano kami pag lumabas, kung makakalabas pa ba kami. Bahain kasi ang kanyang lugar na malapit sa creek. Sanay na po siguro. Pinakabahan din ako, syempre po may naiwan pa ako sa bahay. Kanina, 19 na residente na ang lumikas sa isinagawang preemptive evacuation ng barangay. We told them that we are offering po mga gusto pong mag-evacuate para po hindi na kailangang rush, hindi na po mahihirapan. Tuloy-tuloy ang ulan sa Quezon City sa buong magdamag at buong araw. Kaya hindi nakatulog si Nanay Aniseta na nakatira sa tabi ng creek sa Gumamela Street sa Barangay Rojas. Iniakyat na rin niya ang iba nilang gamit dahil bahain ng lugar. Nagbabantay lang po kami ng baha kasi tumataas. Nangangamba po kami. Pero pag yung tumaas ng husto ang tubig, kinukuha po yung mga apo ko, dinadala sa eskwela. Inihanda na rin ang evacuation center ng barangay. Dati ito parang yung hill, gano'n. Dito tumatakbo lahat yung tubig. Dito nagmimit ba, kaya bahain talaga. Biski na minsan di kami inuulan dito. Pag bumulan sa diliman, malakas, baha kami. Nilinis at inayos na rin nila ang mga modular tent at rescue equipment. Sa Elliptical Road, natumba ang isang puno dahil sa ulan at hangin dulot ng bagyong Aghon. Agad naman itong pinutol at inalis. 21 lugar yung tinukoy ng Quezon City LGU na highest for flooding at isa itong tinatatayuan kong Barangay Rojas dyan dahil kapag ka napupuno daw itong creek dito sa aking likuran kapag malakas at tuloy-tuloy yung ulan ay talagang bumabaha dito sa lugar. Para sa mga residente ng Quezon City na mangangailangan ng tulong o may emergency, ang hotline po ay 122. Yan ang latest mula dito sa Quezon City, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.